Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ah, ako po si Pastor Brian. Ako po ay kasalukuyan nagpapastor po dito sa Malbog. And I want to encourage po ang bawat believers na nagsisimula pa lang, bagong kakilala pa lang niyo si Lord. Continue in the faith and always put God first sa inyo pong buhay. Ako po, as my testimony, ako po ay nakilala sa Panginoon at the second year high school. And then, March 30, 2009, nang ako po ay masyera ng aking mga tito, ako po ay nagbakasyon sa Fairview. And then, dun po nagsimula talaga yung journey ng aking buhay Kristiyano. And after that po, marami ko ring pinagdaanan ng mga problema, mga pagsubok, na broken family kami, naghiwalay ang aking mga magulang, and halos hindi po ako makapagtapos ng college, ng pag-aaral, nagkaroon ng financial struggle. But God is good po dahil ni-restore ng Panginoon ang aming family. And ang aking pamilya po ay nakilala sa Panginoon, naglilingkod po sila sa Diyos. At dahil doon, nakita ko po na talagang totoo at buhay ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. He is a good Father, na sabi nga niya sa kanyang mga salita na kahit kailan din niya tayo iniwan at hindi niya rin tayo pinabayaan. I will never leave you nor forsake you. Kwento mo ng maikli, Pastor, yung panahon na paano mo nahikayat yung mga magulang that time. Okay. Noong panahon na yun, dahil nagkaroon nga kami ng problema sa family, dahil hindi ko sila maisama sa church, ako lang ang tumutugtog. Kasi ang unang ministry ko po sa church is talaga yung music. Part ako ng worship ministry at ako ang kauna-unahang drummer sa simbahan. Dati beatbox lang gamit, so ako ang drummer. Ngayon, hindi ko sila ma-invite. Kaya naisip ko, paano kaya kung mag-start ako ng Bible study, yung family Bible study? So ako po, nag-Bible study ako sa family ko. Ako, ang nakikinig lang po sa aking kapatid ko, si Mama. So, sila. And then, may prayer meeting na rin po kami. So, dun po nag-start na later on, nabuksan sila. Nangyari yung pagpapatawad, yung pagsuko ng buhay sa Diyos. Until they come into the water baptism. So, sumuko po sila sa Diyos. So, yun po, dun nagsimula. Nagsimula ako ng mag-Bible study sa bahay. Amen. At nung start na ikay nakakilala kay Kristo, Pastor, anong adjustment mo, anong simulain mo para ipakita yung buhay bilang Kristiyano? Hindi madali yung adjustment na nangyari sa akin kasi syempre may dati na tayo mga buhay na nakasanayan, meron na tayo mga practices na nasanay tayo, may mga kabarkada na tayo na matagal na nating kasama. But yun nga, tulad po ng madalas kong sabihin, as we stand in our faith, the Lord will help us how to adjust in the situation. And dahil doon, sabi nga, unang mararanasan natin kapag ka tayo naging Kristiyano is yung difference. Kakaiba tayo. Makikita ng iba, parang iba siya. Parang iba siya. Kaya nga pala sinasabi ng Bible, tayo asin at ilaw ng sanlibutan. We are different. Different tayo mag-isip, magsalita, hindi tayo nakikisama sa kanila. So yun, meron talagang kaibahan as a Christian. So sa ngayon, Pastor, nakita natin na grabing pinagdaanan nyo rin sa ministry. By the way, balikan natin yun, yung bago, yung naging Kristiyano ka, and then yung calling mo na naging pastor ngayon. Anong signs, Pastor, nung nangyari? May binigay bang signs ang Panginoon sa iyo? Actually, wala naman talagang literal or talaga actual na signs. More on nga, tulad na nabanggit ko, more on burden ang naramdaman ko, naranasan ko. And also yung mga tao na nakapalibot sa akin. Meron pa akong na-experience nun before, nangaba ako yung nag-drum. Merong bisita sa simbahan. Pastor siya galing Manila. After ng service, tinuro niya ako at nasabi niya sa akin, yung bata na yan, pag lumaki, magiging pastor yan. So, sa isip ko naman, baka ako nagkakamali lang itong pastor na ito.
At sabi niya, ipag-pray po natin siya. Pinag-pray po ako sa gitna ng congregation, nakatuon ng kanilang mga kamay sa akin. So, yun nga, little did I know na yun pala talaga yung magkakatotoo. So, kaya maraming mga confirmation po ang Panginoon. At isa sa nagpatibay nun yung salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 1, verse 5 and 9. Sabi doon, nasa tiyan ka pa lang ng iyong ina ay kilala na kita at tinawag na kita. So, doon po, even though yun ay nag-i-speak kay Jeremiah, yun yung literal context, but that time, yun yung illumination ng Holy Spirit sa akin. So, para bang personally, kinakausap niya talaga ako dun sa word na yun. Kaya, doon po na-confirm. And then, nung time na ako'y nasa tabing dagat, dagadalawang isip ko lagi, nasabi ko, ako ba'y tinawag ng Panginoon? Totoo bang tinawag talaga ako ng Panginoon? O tao nagtawag sa akin? Dalawa po yun eh. O ayoko namang ako'y pinilit sa nagawin ng isang bagay na ito. Until dumating sa isip ko or narinig ko yung word na yung sa aklat ng James. Na sabi doon ay, yung mga taong pabago-bagong isip ay tulad ng alon na tinatangay kung saan. So, lalo ako na-rebuke nung nabasa ko yung word na yun na yung double-minded person ay walang mararating at walang maaabot. So, yun po ang daming mga word ni Lord sa akin that time. And then, sa panahon na ikaw naging pastor, ano mo yung experience mo, pastor, para magpatuloy hanggang sa, yun nga ito, nagkaroon na kayo ng malaking building ng church. So, anong mga experiences, pastor, na nadaanan mo hanggang sa nakarating kayo sa panahon na ito? Unang-una po, kasi ako po ay naging pastor at the age of 22. At ang mga leaders na naabutan ko po sa simbahan dahil ay mga mas matatanda po sa akin. At mas magagaling po sa akin. At mas matatalino po sa akin. Mostly sila, mga senior, may police, may teacher. Kaya nung una, iniisip ko, Lord, panalangin ko sa Panginoon, paano ko po pamumunuan ang mga taong ito? Na they are more experienced sa akin, mas in the stature in their life, mas maano po sila, mas mataas sa akin. And may time pa na parang minsan na-question yung kaya ba talaga niyang mag-lead sa church? Pero alam niyo po, pag nandun yung anointing, yung pagsama, yung tawag talaga ng Panginoon, the Lord will show to the people that na ikaw ay leader. Tinawag ka. Tinawag ka hindi ng tao, tinawag ka ng Diyos. At nandun yung pagsama ng Panginoon. Amen. So, nabanggit mo, pastor, noon na kanina na mga experiences mo na yung mga kahirapan, na gano'n. So, anong nakita mong kabutihan ng Diyos? Tulad ng nag-aaral ka noon, sabi mo. Anong mga kabutihan ng Diyos na pinakita sa iyo na experience mo ngayon? Kumbaga parang lilipat tayo dito sa buhay ko nito. Marami ko pong naranasan na kabutihan ng Panginoon. May time, one time, papasok po ako nun sa buwak. Wala akong baon. Kabase na ako. Papasok na ako, walang baon. Tapos merong isang leader na dumaan doon. Sabi niya, at nagdaan po ng bigay ng 500 pesos. So, din yung marami po pagkakataon na pag talagang, Lord, wala na talaga. Wala na akong malapitan. Wala na po akong mahingan. Pero, pinapadala mo ang mga taong ito to support me sa aking pag-aaral. So, nakita ko po, sinustain ako ng Panginoon. Kaya ngayon, iniisip ko, Lord, talagang namamangha din ako paano ako nakatapos ng college. Paano ko nasustain yung araw-araw? Actually, hindi po ako nag-board. Balikan pa ako. Namamasaya ako araw-araw. So, by God's grace po, talagang, tsaka IT ako, ako lang halos sa classmate namin ng mga walang laptop. Nakikiram ako ng laptop sa best friend ko. So sabi ko talagang biyaya ng Panginoon po. Hanggang sa ministry mo ngayon, ministry ng Panginoon sa pinagkaloob sa iyo. So paano ito, pastor, na-build itong church na ito? Nasimula kayo na nakwento mo nga doon, na parang na doon lang kayo sa bubong na ano ba yun, yung solirap? Tolda po, tolda. Tolda, hanggang sa ito na, naging building na. So, anong ginawa ng Diyos? Nagsimula pong
mag-ministry kami, mag-service kami dito is 2019. I think mga September ng 2019.